Pagmamahal sa salita ng Diyos. Kapag gusto nating matuto ng bagong kasanayan, nag-iingat tayong matutunan ang lahat ng ating makakaya tungkol sa paksang iyon. Inusubukan ng mga artista ang iba't ibang mga paraan at diskarte upang mapahusay ang kanilang sining. Ang mga musikero ay nagsasanay sa kanilang sukat ng musika sa pamamagitan ng sukat, nota sa pamamagitan ng tala, upang maisaulo at maperpekto ang kanta na kanilang natututuhan. Ang mga arkitekto at inyero ay nagsasaulo at nagsasanay ng advanced na matematika upang magdisenyo at bumuo ng mga ligtas na istruktura. Ibinibigay natin ang ating oras at isip sa mga bagay-bagay para magamit natin ito ng maayos. Nais ni Haring David na makilala ang Diyos. Alam niya upang makilala ang Diyos, kailangan nating malaman ang salita ng Diyos dahil alam niya na ang kasulatan ay pipigil sa kanya na magkasala laban sa Diyos. Sumulat pa siya, "Pagbubulay-bulayin ko ang iyong mga tuntunin at itutuon ko ang aking mga mata sa iyong mga daan." Ito ay isang mahalagang aral para matutunan din natin. Kung gusto nating makilala ang Diyos, makilala si Jesus, kailangan nating malaman ang salita ng Diyos. Kung paanong ibinibigay natin ang ating isipan sa pag-aaral ng kasaysayan o matematika o nagsasanay tayo ng instrumento upang matugunan ito ng mabuti, dapat din nating ibigay ang ating isip at panahon na matuto sa salita ng Diyos. Dapat nating pagnilayan ang banal na kasulatan at ituon ang ating mga mata sa itinuro sa atin ni Jesus. Kapag ginawa natin ito, iniimbak natin ang kanyang kamanghamanghang salita sa ating mga puso at pinipigilan tayo nitong magkasala laban sa kanya. Malalaman natin ng eksakto kung ano ang gusto at ninanais ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Ang kanyang salita ay nagbibigay sa atin ng mga hangganan, patnubay at direksyon. Ang kanyang salita ay nagpapakita ng kanyang mga layunin at katangian. Ang kanyang salita ay nagpapakita sa atin kung sino siya at tayo ay tumugon ng may kagalakan at pagsunod. Sa ngayon, ano ang ibibigay mo sa iyong oras? Sa anong mga paraan mo iimbakin ang salita ng Diyos sa iyong puso? Panginoong Diyos, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng iyong salita. Ang banal na kasulatan ay puno ng katotohanan at buhay, at hindi ko nais na ipagwalang bahala iyon. Alam kong madali akong magambala, ngunit alam ko rin na binibigyan mo ko ng lakas upang magtiyaga. Ipakita mo sa akin kung paano magnilay-nilay sa iyong salita upang hindi kita suwayin. Turuan mo akong unahin ang aking relasyon sa iyo higit sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. This is King 92.5 FM, the voice of grace.